Matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Yung Ontiveros, nagtatanong siya kung totoo bang may insertions kayo ngayong taon na ito, ha? Si Katonyeng yan. Kaya ba, Ontiveros, kaya ba tahimik ka sa Blue Ribbon Committee? Ha? She could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the Ay, Adjong. Nasaan ka na nag-explain si BP Sara? May tanong nga sa inyo. Nasaan ka na nung panahong pumunta si BP Sara doon? Yung binabanatan pa ni Tidjo at yung si Kulot doon? Binabanatan. Nasaan ka? In-explain na ni BP Sara. Meron pa ngang lead wall, di ba? May lead wall doon. In-explain isa-isa. Kung hindi mo naiintindihan, bobo ka na talaga. So both gentlemen have not been formally invited because that was the news. Pati si Pinky parang nadismaya. Wala pala, hindi pa pala na-invite. Ang bagal nyo. That we shared this week that former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico will be invited. So if they're going to be invited next week, number one is that when do you expect them to actually show up? Heto na nga, no? Pag-usapan natin itong grabe itong mga nangyayari ngayon eh. Una nating pag-usapan ay patungkol po dito kay Rowena Guanzon na shinare niya po itong Sus Mariusep. Ayan. Ito ay patungkol sa pinabuksan na 20 pesos per kilo na bigas. Diyan sa mga naapektado sa lindol sa Cebu. Sobrang sablay po eh. Okay? Mamaya pag-usapan natin ito ha. At heto, pag-usapan din natin itong si Baste Duterte na nag-share dito at pinatutungkulan dito si Ping Lacson, no? Itong si Kiko Barzaga, no? Congressman Kiko Barzaga ay nag-reply na dito sa banat ni Ping Lacson. Mamaya pag-usapan natin yan kasi alam nyo naman itong si Ping Lacson ay maraming kuda dito sa social media. Ayan, tuloy nag-reply na itong si Kiko Barzaga at napahiya itong si Ping Lacson. Mamaya pag-usapan rin natin yan. At heto rin, mainit na mainit itong usaping ito patungkol dito kay Congressman Paulo Duterte. May banat siya kay Sandro Marcos, no? Kaugnay sa flood control dyan sa Iloilo. My God! Oy, mga taga Ilocano dyan, mga Ilocano friends natin dyan, ha? Ano ba yung mga issue dyan sa flood control, ha? Anak ng presidente. Okay? At heto pa, pag-usapan rin natin itong ibinunyag o ibinuking nitong si Katonyeng na nagtatanong dito kay Riza Hontiveros na meron ka bang mga insertions, meron silang natuklasan na merong mga insertions na halos 3 billion. Dapat sagutin ito ni Hontiveros. Pero nagsagot naman kaagad si Hontiveros, ha. Basahin natin yan mamaya yung sagot ni Hontiveros. Okay? Ito pa, itong si Congressman Adjong dyan sa House of Representatives. Pag-usapan rin natin ito. Ito ay patungkol dyan sa budget ng Office of the Vice President na hindi raw nila aaprubahan. Parang hindi nila aaprubahan itong proposed budget ng Vice President kasi nga doon sa issue na hindi sumipot si BP Sara. Ay nako, ang babaw ng mga utak nitong mga taong to. Nagagalit ka agad, di ba? Hindi nyo alam kung anong ginagawa ni BP Sara, tumutulong doon sa Cebu. Kayo naman, ang init ng ulo ninyo. Kasi, babaan raw nila konti ang budget ni BP Sara. Gaano ka-cruel itong mga taong to, di ba? Ay, Adjong! Hanggang ngayon, may galit ka pa, ha? At last but not the least, ha? Pakinggan rin natin itong ICI Executive Director. Kung papaano nila totoo na ba na i-invite nila itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico
Tingnan natin itong ICI ni Bongbong Marcos kung matino ba itong mag-investigate. Okay? So, yan, papakinggan natin yan mamaya, no? Pero guys, ito, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan, heto na nga, no? Pag-usapan natin itong shinare ni Rowena Guanzon, no? Attorney Rowena Guanzon, na napasabi tuloy si Rowena Guanzon, sus Mariusep! Sus Mariusep! Kasi nga, ito nga grabe ito guys, sobrang sablay itong ginawa ni Bongbong Marcos. Ayan tingnan nyo tingnan nyo ito. Ayan tingnan nyo. Ayan. 20 pesos na bigas agad na pinabuksan ni Presidente Bongbong Marcos para sa mga apektado sa lindol. Ayan ha. Alam niyo bakit na marami pong nasasablayan dito? Hindi po kailangan ng taong bayan ang 20 pesos per kilo na bigas. Ayan may parang ano pa sila, parang nagtitinda ng timpura. Diyan Sa tingin nyo ba, magugustuhan yang ng taga Cebu na bibili? Maraming ang nagsasabi, bakit hindi mo na yan ilibre, Bongbong Marcos? Ginawa pa talaga ang 20 pesos per kilo para sa mga apektado ng lindol, na buong akala natin na itong 20 pesos per kilo, para ito sa lahat ng mga Pilipino. Diba? Ayan, nag-a-advertise pa siya dyan sa kanyang 20 pesos per kilo sa mga nasalanta ng lindol. Diba? It so sounds funny and sobrang sablay po. Diba? Yan ang argumento ni Attorney Rowena Guanzon nung panahon na walang lindol, walang bagyo, walang sunog, walang nasunugan, wala lahat. Namimigay kayo ng mga ayuda, sobrang dami. Ngayon na sana ang tamang pagkakataon na mamigay kayo ng ayuda dyan sa mga biktima sa lindol, nagbenta pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Yan Tingnan nyo gaano kasablay itong si Bongbong Marcos. Wala na talagang matinong pag-iisip yung presidente ninyo. Okay? Punta tayo sa next topic natin kasi ako na-ember na ako dyan sa mga gimmick-gimmick ni Bonget. Ay! Kung anong naiisip nitong taong ito. Ito, pag-usapan natin ito. Ito. Ayan. Itong si Basti Duterte ay nag-share po dito sa post nitong si Congressman Kiko Barzaga. Nagparinig, hindi ito nagparinig, talagang target nitong si Ping Lacson talaga. Kasi itong si Ping Lacson, sinabi niya na ito raw si Kiko Barzaga ay parang ginamit raw itong batang ito dahil daw sa kanyang pag-iisip na ganyan, no? Binabanatan raw siya lagi nito, no? Ito yung reply ni Congressman Kiko Barzaga. Kasi ito, tungkol po ito, wala siyang lusot dito Kasi ang dami po niyang palusot, yun pala, may mga pictures na kumakalat na kasama niya ang mga diskaya. Nag-circulate na ang dami nang nag-share
At meron pa talagang grupo, no? Siguro yun, kung nakipag-picture yun sa kanya together with mga kasamahan ng mga Diskaya. Ito yung sabi ni Congressman Kiko ngayon. Tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Ayan. Hindi naman siya ang nag-leak, itong si Congressman Kiko, di ba? Pati sarili niyang team nagsisisi na sa pagboto sa kanya. Ewan ko na lang ha kung saang impormasyon nakalap ito ni Congressman Kiko Barzaga, pero yan, sagutin mo ito, Lacson. Totoo ba na ikaw ay nilaglag na ng mga sarili mong kasamahan dyan? Kawawa ka naman. Di ba? Ang hirap mo kasi, sir, is pa-bright ka kasi dyan sa Senado eh. No? Kung akala mo, siguro, for how many years kang naging senador, dyan sa Senado, walang pumapalag sa'yo. Ngayon, ang dami lang pumapalag sa inyo eh. Ito mga Duterte Black, hindi yan takot sa inyo, sir. Lumalaban yan kung sa katotohanan. Kung ikaw, sanay ka sa mga propaganda, sanay ka sa mga pa-cute-cute mo dyan noon, ngayon hindi ka uubra ni Senator Marcoleta because si Senator Marcoleta nakabase lang yan sa katotohanan basing on the rule of law. Kaya ikaw, napapansin namin, nung ikaw ay wala nang ikadebate ni Marcoleta, kung ano-anong irarazon mo na lang. Silence means blah blah blah. Ayaw raw niyang patulan si Marcoleta. Talaga, hindi mo papatulan si Marcoleta kasi kung papatol ka, sasablay ka talaga. Because you are caught off guard. Ganon, di ba? Wala ka na eh. Para bang kahit anong irarason mo, talagang malaman ng taong bayan na maling-mali ka talaga. Paano magiging tama ka? Si Senator Marcoleta ay nakabase lang sa rule of law o yung batas natin, o di ba? Sablay ka doon. May hashtag people power pa dito si Congressman Kiko Barzaga. Alam mo, sa totoo lang, ang daming humahanga dito kay Congressman Kiko Barzaga because nagpakita lang itong batang congressman na ito na he really represents the people, no? Yan, hashtag people power. Gusto niya nga ni Kiko Barzaga na baguhin na yung style ng mga dyan sa Kongreso, di ba? Ito, punta tayo dito. Another mainit na banatan. Ito, nakakatuwa ito ha. Yan, si Charis Pimpenko. Ayan. Ay, hindi pala. Akala ko si Charis Pimpenko eh. Sandro Marcos pala. Sandro Marcos. Ayan. Binalita ito ng Daily Tribune. Sabi dito, ganyan nga Charis. Hindi man makita itong lakihan natin ha kung ano ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte ng Daily Tribune. Okay, binalita ito eh. Yan, lakihan natin. Excuse me muna, Charis ha. Yan. Yan. Anong sinabi? I hope nakikita nyo ha. Ayan. Sabi dito ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ito po ay mismong Facebook page niya. O Facebook profile siguro. Because meron namang blue check, so meaning legit, no? Tinawagan ako ng mga Ilocano friends ko. Nagkukumahog na raw si congressman nila. Meaning, si Charis ang pinagtutungkulan dito, si Sandro, no? Ayusin ang mga sirang proyekto. Ala, ang dami pala mga sira-sira dyan. Nakakahiya, no? Anak ka ng presidente tapos sira-sira yung mga proyekto. My God, nakakahiya. Ganyan nga, Charis. Charis, meaning si Sandro ha. Ganyan nga, Charis. Bilisan mo at hindi yan madadala ng pakyut at pa-English-English sa Kongreso. Ayan ka tuloy, nababanatan ka. Kasi mahilig ito na magpa-English-English at magpa-cute sa yung magpa-interview. Ayan tuloy, na real talk ka dito kay Kong Paulo. Paghuhugas ng kamay ng tatay mong bangag,
kunan ninyo naman kahit konti ang mga hinatid sa Aguado para matapos agad ang mga project na yan. Hala! Sagutin mo ito. Charis, Sandro, sagutin mo ito, no? Ayun, no? Anong sabi niya? Kunan nyo naman kahit konti ang mga hinatid sa Aguado. Ano kaya yung hinatid? Nagtataka lang ako dyan. Congressman Paulo, ano kaya yung hinatid nila, no? Sabi pa dito galing ito sa mga Ilocano friends ni Congressman Paulo Mga kakabsat kong hindi ko lang matindara, mga kakabsat kong Ilocano, pahingi naman ng resibo. Taxpayer din kami rito sa Davao. Nananawagan po itong si Congressman Paulo, magbigay kayo ng resibo dyan sa yung mga Ilocano dyan, kung ano nang nangyari sa mga proyekto dyan. Good luck. Good luck talaga, no? Heto, isang kanta para sa mga mahilig sa multong proyekto. Ano kayang kanta ito? Magpanday ay di biro sa proyektong 3 tanong pinaupo. Ay nako. Di naman maitatayo dahil sa buwayang nakaupo. Ang ganda ng lyrics mo, Congressman Paulo Hangang-hanga ako dito. Magpanday ay di biro sa proyektong 3 taong pinaupo. Di naman maitayo dahil sa buwayang nakaupo. Okay, sabay-sabay tayo kakantahin natin. Ito yung kanta ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, baka makapiright ako kay Kong Pulong dito Ito. Hindi ako marunong kumanta pero tingnan natin. Okay. Magpanday ay di biro sa proyektong 3 taong pinaupo. Di naman maitatayo dahil sa buayang nakaupo. Ayan yun ang banat ni Congressman Paulo Duterte. Ayan kasi, ang hilig-hilig ninyo kasing, ang kasalanan nyo dyan sa Kongreso, ang daming mga buayang mga congressman dyan, ngayon na obvious na ang dami nyong mga kawatan dyan, heto pa yung Davao talaga ang ninyo, target ninyo. Siya, tinarget ninyo, may resibo. Halos pa nga ihampas sa ulo ninyo yung ganun kakapal na resibo Di ba? Kayo naman, magpalabas rin kayo dyan kayo, mga Ilocanos dyan. Ay, nako. Ito. Punta tayo dito sa kay Katonying. Ito kasing si Katonying, ang daming mga binubunyag Katonying, ano bang natuklasan mo dito kay Risa Hontiveros? Ito, pakinggan natin. Play! Hindi, matanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Hontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hontiveros, nagtatanong siya kung totoo bang may insertions kayo ngayong taon na ito si Katonyang yan. Kaya ba, Hontiveros, tahimik ka sa Blue Ribbon Committee? Kasi nakukonect namin Hindi kami nagbibintang nagtatanong kami, totoo bang may insertions ka, Risa Hontiveros? Kaya pala tahimik ka sa Blue Ribbon. Sagutin mo nga ito para malinaw malinaw. Wala ka makapaniwala Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kumbatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsero.
O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may kanyan, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi. Dapat sagutin ito ni Risa, ha? Ano lang to? Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Yun Senator Risa? Wala naman siyang garahe Ikaw nga ang Dapat sagutin ito ni Risa. Baka pinalitan yung pangalan niya. Na iba yung nag-insert tapos nilagay lang sa pangalan ni Risa Ontiveros. Pwede man yung ganyan. Mamaya sasagutin ito ni Risa Ontiveros. ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo Pero nga. Ang tanong, magkano po ang in-insert di umano ni Risa Ontiveros? Yan ang malaking tanong. Mamaya, magkano ang in-insert? Magkano? natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion nangungumisyon ka na kagad Kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang ang insertion. sa flood control. And hindi sa buong budget. Magkano? Nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.0. Grabe. 3 billion! Risa Ontiveros! May insertions ka raw na 3 billion di umano. Magpaliwanag ka rito, ha? 1 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para Sige nga, ikaw na sigurado magsabi, tayo. Hindi ako fact-check. makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, I-check. mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang Magkano? kabuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025 Natawagan mo na ba, national budget. Yuel? Natawagan mo na ba Ito. Risa Ontiveros? Ito. 3 billion, 3.035 billion. 3 billion 30 Sobrang laki yan, ha? Tapos magrereklamo kayo sa confidential fund si BP Sara na 125 million. Pero meron pa pala kayong insertions na 3 billion. Wow, Riza! Explain kung paano mo pinipressure si BP Sara sa kanyang confidential funds, taong bayan naman ang mag-pressure sa inyo ngayon. Explain this one. Totoo bang may insertions ka na 3 billion? Risa Ontiveros? Wow! 35 million and then 800,000 to Yun be ang, exact. yun ang Paliwanag ka insertion. dito. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700 nasa 750 million. Ayun. Grabe. Pakitanong Baka natin. na parkingan lang siya ng Baka iba nga eh. Tapos ang ano pa nila, no? Ang atat na atat pa sila dito sa confidential funds ni BP Sara. Sus! Yun pala, isa rin pala kayong dapat questionin dyan eh. Di ba? Di tayo nag-aakusa, ha? Dapat ka rin questionin dyan. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. explain niya kaya yan. ganun yung Totoo ating ba yan? contention sapagkat halimbawa, kumbatsero, may mga idinedeklara po ngayon ang ilang investigador. Ano? Investigador, ang mga taga ICI, ICI taga ICC. ICC. ICI. Ano ba? ICI nga. ICI, pati mga taga local government na ghost project. Oo. Nung pala, kumbatsero, dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates, Oo. siguro nahilo na yung nagsusulat, Oo. mali.
ang Oo, coordinates. Kaya, hindi, o kaya baka sinadya kaya talagang sinadyang imali. Oo, yun Kaya na nga. nangyari yun ang po naging part nga ng modus talaga yun eh. Yung imamali yung Oo. coordinates para hindi mo makikita. Hindi, kaya Mahihirapan ka. kaya ganito yung punto natin, kumbachero. Nung nagkagulo na, nung naghahanap pa na ng ghost project, nung sinabi ng Pangulo, submit, di obligado mag-submit dun sa sumbong sa Pangulo. Yung mga coordinates ng mga proyekto. Alam niyo po ba mga kababayan, kung nakikinig kayo sa Senado, napakarami, libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central na coordinates. Ayun na nga. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kumbachero, tama yung coordinates. Kaya pag ang pinagbatayan mo ay yung coordinates na nandun sa Central Office, hinanap mo dun sa lugar, walang project. Walang project. Pero pagka pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung Sila yung nakakaalam ng district coordinates. mismo eh. Kaya yung kay Senator Risa Ontiveros, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Ayun, Ba't nyo pwede. ginaganyan si Senator Risa? Baka nga. Di ba? Sige nga. Yuel, try nga natin si Senator Risa mamaya. So ito, yan po ang natuklasan nila, di ba? So ito, ngayon, nag-respond din na si Riza Ontiveros. Ayan, binalita ito ng Bilyonaryo News Channel. Sabi dito, wala po akong bycam insertions. Lakihan natin ha, para alam ninyo ano ang pinost ni Riza Ontiveros patungkol dito sa response niya dito sa issue na ito. Okay? Senator Riza Ontiveros, I think sa kanyang Facebook page ito, no? Wala po akong bycam insertions, Mr. Chair. walang ganoon. Kasi mahilig ito mag Mr. Chair eh. Ulit. Wala, pipilitin kong pareho na boses ni Senator Ontiveros. Wala po akong bycam insertions. Wala sa unprogram funds. Period. Okay. Itinanggi niya. Itinanggi niya. Siyempre naman, itatanggi talaga yan. Isa pa, hindi ako pumirma sa bycam at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Dapat ganun, prim and proper. Di ba? Risa Ontiveros dapat prim and proper. Parang anghel sa impyerno. Sorry. Sa langit pala. So, dininay niya kasi nag-no raw siya dito sa bycam. Kayo naman eh. Sabi pa dito, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng inimungkahi kung amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ito ng Senado, Mr. Chair. Alam mo, Riza Ontiveros, dininay mo ito, no? May may explanation ka pa na lahat ng inumungkahi mo, amyenda sa budget ay dumaan sa proseso. Ngayon, madali lang kasing mag-deny, Ontiveros, no? Madali lang kasing mag-deny. Para maniniwala naman kaming taong bayan, Ontiveros, magpakita ka ng resibo. Yan ang pinaka-madali at pinaka-legit, di ba? Wag puro sat-sat, Ontiveros. Ang galing mong ang galing-galing mong alam nyo, ang dami mong mga pinaggagawa dyan sa Senado na magmukha kang mabait, anghel, ganyan. Tapos, heto ngayon, may issue ka, deny ka ha. Parang deny to the max ka talaga, di ba? Magpakita ka ng resibo, ma'am. Yun lang ang kasi noong panahon po na binabanat-banatan nyo ang mga taga Davao ng mga anomalya ng mga flood control projects dyan, pinakitaan kayo ng resibo ng mga Duterte, di ba? Kayo naman, it's your turn para ipakita rin ang inyong mga resibo. Mr. Chair? Maliwanag ba, Mr. Chair? Hintayin natin yan. Kasi ang dali-dali po nating mag-deny, pero kung wala tayong resibo, good as wala. Boo! Okay. Punta na tayo dito sa next. Itong si
Adjong naman, no? Itong si Adjong itong si Filiret na si Adjong. Ito ay plano nila sa plenary itong Office of the Vice President na proposed budget, no, sa 2026. Na hindi nila aprubahan yung mga isiniwalat ni VP Sara. Kasi unang-una nagalit sila na hindi pumunta si VP Sara, na hindi nila alam tumutulong doon sa Cebu. Ngayon, sabi ni Adjong, babaan raw konti. Kung ano yung budget niya sa nakaraang 2025, babaan nila pagdating ng 2026. 'Di ba? Tingnan nyo gaano ka may tupak yung mga utak nitong taong to, 'di ba? Ito panoorin natin. Magre-react tayo dito sa balita na 'yan. All in all, it would be collated and it will be discussed in the BARC, yung budget amendment review, and then from there, propose dyan sa House sa plenary para aprubahan ng plenaryo. Kung si House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, mas mainam na panatilihin na lang sa mahigit 700 million pesos ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ngayong taon, 733 million pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP matapos 3 beses na hindi siputi ni Vice President Sara ang plenary debates ng Kamara at magbigay pa ng kondisyon bago dumalo sa deliberasyon. Isinusulong ngayon ng ilang kongresista na bawasan ang mahigit 902 million pesos. Yan ang kasalukuyang propose ni VP Sara, 902 million. Plano nilang babaan ito ng at most mga 700 million. 'Di ba? Halatang halata. Kaunti na nga lang 'yan, yung 902 million. Very small 'yan compared to the president na umabot ng 27 billion ba yun? Billion yun ha. Ito million lang. Babaan pa nila ng 700 million. So halatang halata na parang talaga, para lang talaga maipakita nila na wala silang respeto sa vice presidente. 'Di ba mga haralin, no? Mga kupal rin mga kupal. Na panukalang pondo nito para sa 2026. Ayon kay Congressman Adjong na Vice Chairperson din ng House Committee on Appropriations. Ganon pa, akala mo kung sinong magaling ikaw, may naitulong ka na ba? May naitulong ka na ba sa mga taga Cebu? Di ba? Ang yabang-yabang mo. Nakakadismaya ang naging aksyon ng Vice Presidente. Pero ang panukalang tapyasan ang pondo ng tanggapan ni VP Sara, kailangan munang aprubahan ng mayorya ng House members. Tingnan lang natin kung maaprubahan yan ha. Ibig sabihin, dadaan muna ito gayon din ang iba pang panukalang pagbabago sa budget ng ibang ahensya ng... Kayo mga kongresista dyan, you better think twice. Nag-o-observe lang kaming mga taong bayan. Kasi kung aawayin nyo at aawayin nyo itong si VP Sara sa kanyang budget, the people are observing. Baka yan ang ikakatalo nyo sa next election. Good luck na lang. Yun ang masasabi ko ha. Good luck lang. Good luck lang sa inyo. Pamahalaan sa Budget Amendments Review Subcommittee at Period of Amendments. Ganito rin ang ipinahayag ni House Deputy Speaker. Bakit ko ba nasabi yon? Kasi kitang-kita naman natin. Majority of the Filipino people, mahal na mahal si VP Sara. Kaya kayong mga kongresista dyan, you better think twice. At Iloilo 1st District Representative Janet Garin. She could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the Ay, Adjong. Nasaan ka na nag-explain si VP Sara? May tanong nga sa inyo. Nasaan ka na nung panahong pumunta si VP Sara doon? Yung binabanatan pa ni Tidyo at yung si Kulot doon? Binabanatan. Nasaan ka? In-explain na ni VP Sara. Meron pa ngang lead wall, di ba? May lead wall doon. In-explain isa-isa. Kung hindi mo naiintindihan, bobo ka na talaga. Di ba? In-explain. Ano pang dapat niyang i-explain? members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation. Why she needed that 200 million increase? Nandoon na nakalatag na nga sa visual Gago ka ba? Ewan ko dito. Wala ka na talaga, Adjo. At all. No? That's why sa amin, I would
my working draft would still be on the 700. Galit ka lang. Insecure lang kayo sa babae. Babaeng babae si VP Sara. Pero hindi nyo kaya ang kanyang powers. Di ba? Huwag na tayo magbulahan. Million pesos. I would submit to the decision of the majority. No, kailangan mapag-usapan ng maigi. Kasi unang-una, syempre, ayaw naman natin may mga Isa ka pa, plastic. taong mawalan ng trabaho. So, bawal na bawal galawin, no, yung personnel salary niya. Ang pangalawa naman, ayaw naman natin na maging reason na baka mamaya sabihin o kaya hindi na makaperform ng trabaho kasi tinanggalan ng pondo. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Isa pa itong si Ridon. Itong si Ridon sa yung mukha, parang si Mahal at si Mura. Sorry, si Ridon. Wala sa posisyon si VP Sara na maglatag ng demands bago dumalo sa plenary deliberations ng panukalang pondo nito. Kaya para sa kongresista, sapat ng paglaanan ng pondo ang personal services at maintenance and other operating expenses o MOOE. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No, so I think Congress is justified to basically just cut it to the barest operating levels. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahang isa sa ilalim na sa second reading ang 2026 General Di Appropriation pa rin sisipot si VP Sara dyan. Sa third reading, di pa rin yan. Huwag na kayong umasa. Bill. Sa October 30 naman, Bahala na kayo kung hindi nyo aprubahan o aprubahan nyo yan. target ipasa ng Kamara ang Kasi kung hindi nyo aprubahan, meaning to say, para nyo na ring binabanatan ang taong bayan. Ito kasi itong mga budget na ito, papunta rin naman ito sa mga taong bayan eh. Itutulong rin naman ito ni VP Sara sa mga programa niya para sa taong bayan. Kaya utak-utak rin ang isipin. Be courteous naman kayo sa Vice President. Sa bagay, wala naman kayong yung mga utak nyo dyan puros naman kayo mga gunggong. kalang pambansang pondo. Gonggong! Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sa... Mga gonggong! Yan ang bagay sa inyo. Eto, pakinggan po natin itong mga taga-ICI, itong Executive Director. Tingnan natin kung talaga bang i-invite nila itong si Martin Romualdez at si Zaldico, itong binuo na Independent Commission of Infrastructures na sangkot po ang pinsan ng presidente. Talaga bang hindi kayo bias? Kasi nagtatanong ang taong bayan, si Bongbong Marcos ang nag-create dito, tapos ang masasangkot, ang big fish, ang kanyang pinsan. Let's hear it from the Executive Director sa ICI. Ito, pasok. Let's get on point with ICI Executive Director, Attorney Brian Keith Hosaka. Attorney Hosaka, welcome to the show and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. Good evening to all your viewers. Thank you for having me here. Very welcome, sir. So I wanted to start with that the ICI has invited some other politicians to its hearing. One of them, of course, is former House Speaker Martin Romualdez. When is he expected to appear? The formal invitation will have to be sent by the commission, but definitely he will be invited to the commission to shed light with regard to Tingnan lang natin kung mapapa-invite. At tingnan natin kung itong si Martin Romualdez ay mag-cooperate pa. Yan ang ating aabangan. flood control projects. So he hasn't been formally invited? Not yet. We're sending... Not yet pala Invite nyo na. Ang bagal-bagal nyo. ICI. Kung kayo mga taga-ICI, kung gaano kayo kabagal, ganoon din kabagal yung presidente natin. Ang bagal-bagal nyo. Ang matino lang dyan, sa totoo lang, ang matino lang dyan, si Vince Dizon. Yun lang ang matino dyan Bilisan nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Invitation soon. All right. So Soon. maybe... So soon pa. Ano ba? Mag-ano pa kayo? Hihingi pa kayo ng permiso ng presidente? Na sir, i-invite namin yung pinsan nyo.
para sagutin itong mga anomalya sa flood control projects na ang daming perang nawala. Ganon ba? Manghingi pa kayo ng permiso? By the weekend or next week? Probably next week, we'll be sending the invitation to the former speaker. Okay, and then what about former Congressman Zaldico? Yes, the same. We'll be sending the formal invite to Congressman Saldico. Sa totoo lang, ako ay natatawa dito kapag hindi sila sisiputin ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Kung hindi sila sisiputin, sabi ko sa inyo, in small time lang nilang dalawa ito. No? Parang, wala talaga. Itong si Bongbong Marcos, wala. Wala talaga. Yun lang masabi ko. Aabangan natin yan Aabangan natin yan kung mapatawag nila si Zaldico at si Martin Romualdez. Kasi nung panahon ni Kibuloy, panahon ni Duterte, panahon ni Tebes, panahon ni Bantag, kasus halos lahat ng resources ng Pilipinas talagang dinala nila lahat. Di ba? Para lang makuha si Kibuloy, si Tebes. Gawin nyo nga yan kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Hindi nyo magawa-gawa, no? Tanga kayo eh. Yan. Nag-create pa ng ICI itong presidente natin na hindi naman bias naman ang treatment ninyo. How will you send the... Ito ano ko pa ito sana kung maging yan, makuha nyo si Zaldico at si Martin Romualdez, saka ko sasabihin na hindi kayo bias. Okay, sa ngayon, ang paniwala ng taong bayan, bias kayo. Kasi hindi nyo walang diin factor eh. Dapat dinidiin, dapat kung paano nyo dinisrespect si Kibuloy, si Duterte at si Tebes, ganun rin ang gagawin nyo kay Zaldico at ni Tambaluslos. Invitation to former Congressman Zaldico? We'll probably send it to his office, and the same is true to the speaker. But he already resigned. Probably will probably find a way or email it to his staff. So both gentlemen have not been formally invited because that was the news. Pati si Pinky parang nadismaya. Hindi pa pala na-invite. Ang bagal nyo. That we shared this week that former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico will be invited. So if they're going to be invited next week, number one is that when do you expect them to actually show up? Well, probably in the invitation will indicate there the particular day and time that we will be inviting them to appear before the commission. Is this confidential, attorney? The date? Yes. No, we will inform the public when. In fact, that's what we did Dapat transparent kayo kasi galit na ang taong bayan. when we invited Senator Villar. We informed the media that we will be inviting him next week on Wednesday at 9 a.m. I see. So mauuna kasi si Senator Mark Villar before former Speaker Imagine nyo, inuna pa si Villar. Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. Before I go to Senator Mark Villar, I wanted to ask you, are you going to ask for help with authorities regarding the location of Zaldico? Kunin nyo si Torre. Diba? Kunin nyo si Torre. Kunin nyo si Torre patulong kayo kay Torre na mahatid si Zaldico at si Martin dyan. Because, as mentioned a while ago, he already resigned. So, where exactly do you intend to send the invitation, whether it be email or otherwise, if he Yes, does not hold office already at the House of Representatives? Yes, exactly. That would be a challenge, but we'll be coordinating with probably the other government agencies to be able to locate him so that we'll be able to send the invitation. Gawin nyo yung ginawa nyo kay Alice Guo, Gawin nyo. Gawin nyo yan kay Zaldico. Tingnan natin, Attorney, what if you don't know or we don't know where he is exactly? What happens? Then we will just have to wait until we are ascertain where he can be sent the invitation. I see. So pending the fact that, or the possibility rather, that you don't know where he is, there is not going to be a second step with regards to after his subpoena and he doesn't show up, what do you intend to do thereafter?
Because the first thing, Pinky, would be for us to be able to send the invitation first. That's the first matter that we'd have to address. And then we'll probably find ways and means to be able to send the invitation and probably invite him. But I mean, we all know for a fact that he's not in the country right now. So That's that's right. going to be a challenge, really. Yeah. So regardless of that, we'll be sending the invitation because we want to know his, in a way, his involvement with regard to these flood control projects. But what happens after an invitation is sent and that particular individual does not show up? Well, as I mentioned earlier, then we will have to ask the other government agencies for us to be able, for them to assist us Oh, ano na yan? Trabaho na yan ni Rimulya. Tingnan natin Rimulya. in serving this invitation. So it's To still going to Congress. be called an invitation. Yes. Hindi po sabina. No. Actually, under the EO9, Supina na yan kapag hindi sisipot. Tama si Pinky. Di ba? Ininbitahan nyo, hindi sumipot. Supina na ang next, di ba? Makikitakot. 94, the technical term and the legal term there is a subpoena. So it's actually almost the same in the sense that whenever you subpoena someone, Hindi you sir, ask hindi them- yan the same. Hindi yan the same. Attorney ka, di ba? Hindi yan the same. Kasi in-invite mo una. Okay? Invite is kusang loob kung pupunta siya o hindi. Ngayon, hindi siya pumunta. Dapat supina na. Di ba? Different yan. Kasi yung supina, hindi ako gusto magmamagaling dito ha. Yung supina is para talagang you are, wala ka nang lusot. Pumunta ka kasi sinupina ka na. Parang ganun. Yung invited, in-invite ka. You have the option kung pupunta ka o kagaya lang ng birthday, in-invite ka. Ayaw mong pumunta eh. Pwede lang yon. Pero yung supina po, ano na yan? Yan na sa pagkakalam ko, ang supina po, wala ka nang lusot. Pumunta ka, talagang sinupinahan ka na ng gobyerno. want to appear regardless of who that person is. So, So the invitation is a subpoena. yes, in a way, Okay. yes. And then, so let me go back to my question. If that person doesn't show up, do you have, does the IC Kapag ang ibig sabihin ni Pinky dito, pag sinupina mo na, tapos hindi na nag-show up, ano nang gagawin? have the power to issue a show cause order and then maybe an arrest warrant? No, that's not one of that. Unfortunately, we don't have the power to do that, to order the arrest of any individual. What we can do is probably cite someone for contempt for the refusal for their refusal to appear before contempt. the commission. Yeah, but after the contempt, no, attorney, there's nothing else you can do. No, Yeah. unfortunately, we don't. Yeah, unlike in Contempt, wala na kayo magagawa. Anong susunod? Humingi na kayo ng tulong ni Torre. Senate hearings or House hearings, you can be cited in contempt, and in fact, you can actually also even be, they can order you to stay in the House of Representatives or the Senate if they find that somebody motions to do that. So wala pong kapangyarihan ng ICI to do this. Here's the question, sir. Former Congressman Zaldico is said to be knowledgeable or the one who possibly knows what really happened in the 2025 budget regarding insertions. So you already, the ICI rather, has already called on Senator Grace Poe, who was the head of the Senate contingent. Pareho po silang level ni Congressman Zaldico doon po sa House version. What I want to find out is, number one, was Senator Grace Poe able to shed light on these supposed insertions in the 2025 budget, knowing that she already appeared before the ICI? I believe she shared her knowledge about what happened during the deliberations of the budget proceedings. However, we cannot divulge that yet because that is part of our investigation. We have that current policy with regard to the information shared to us by our
resource persons. Understandably. Would you say that the ICI was satisfactory? It was a satisfactorily response from Senator Grace Grace Poe. They were satisfied rather with what she had shared to the commission. But as far as satisfaction is concerned, probably it is something that any information that the commission would receive from our resource persons would always be valuable. Okay, so yun po ha. Tingnan lang natin ang progress nitong ginawa ng ICI. Ang punto po dito is narinig na natin no, ang mga rason na papunta na po diyan is left hanging. Left hanging kasi po hindi pa nagpapakita itong si Zaldico at si Martin Romualdez that sila lamang po ang makasagot dito sa mga tanong na ito. So hintayin po natin yan. Tingnan natin ang power ng ICI kung kaya ba nilang mapatawag itong dalawa. Kasi si Senator Grace po, nandyan naman nagtatrabaho. Anytime pwede nila yang i-invite. Ito lang dalawa. Kasi ito yung hinahanap-hanap ng taong bayan. Okay? So, yun lang po. No? Hintay tayo. Wag muna nating pangunahan ang ICI. Kung isaw supina na nila ito. No? Ang invite pala is through supina. So, hindi muna kayo mag-i-invite tapos sa kayong supina. Supina ninyo na kaagad, di ba? So, libre kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin ngayon. Anong masasabi nyo dito sa mga nangyayari ngayon? No? Latag nyo yung mga comments ninyo at babasahin natin yan. Usap-usap tayo sa comment section. Paki-like tsaka paki-share itong video natin, no, para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. And guys, sa mga first time lang dito sa aking channel, consider na i-subscribe itong YouTube channel natin, Don Mar TV. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.